surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with thee. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Fortress, you go before. Minsan pa po, samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon Diyos ngayong araw na ito. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence
lost without you. I'm lost without you. Praise the Lord. Magandang araw po ng linggo sa lahat ng mananampalataya. Ngayong umaga po, tayo po ay manalangin. Ang maraming banal na may likha ng lahat ng bagay, ikaw po ay aming kinikilala at pinahahayag na ikaw ang aming Diyos at kapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na takin ng magagamot. Ikaw ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kami ay patuloy na nagpupuri sa inyo, patuloy na sasamba sa inyo, at patuloy namin itataas ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkukulang sa inyo, sa lahat ng bagay na ginawa naming mali sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Inaamin namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung kami hihiwalay sa inyo. Panginoon, sa umaga rin ito, idinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa aming pagsamba, patuloy mo kaming turuan ng mga bagay na hindi namin nagagawa, patuloy mo kaming turuan na mabuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Panginoon, salamat dahil may pandemic, kung saan patuloy namin nakikita ang katapatan at ang kabutihan. Salamat din, Panginoon, sa teknolohiya na ito, Panginoon, na walang pandemic ang makakaharang sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na sumamba sa inyo, patuloy na magpasalamat sa inyo. Salamat din, Panginoon, dahil may araw ng linggo kung saan kami ay patuloy na nagsasama-samang nagpupuri, nagsasamba at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Panginoon, salamat din sa mga tao na patuloy na ginagamit mo upang ang aming pananampalataya ay patuloy na maging matatag, patuloy na lumalim pa, Panginoon, at lumago ang aming relasyon sa inyo. At ngayong araw ng linggo, Panginoon, hiling po namin ang gagamitin mong tagapagsalita at itago mo sa inyong likuran at gamitin niyo po ang kanyang mga labi upang maging daluyan ng inyong mabuting balita at na mga pagpapala na magagamit ng inyong mga lingkod, ng inyong mga anak sa kanilang buhay o sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay mamuhay na naayon sa inyong kalooban. Sa inyo po namin ay pinagkakatiwala rin ang praise and worship, Panginoon. Samahan niyo po sila sa kanilang pag-awit, ang mga mga tambourine dancers, Panginoon, ang mga mananalangin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat salita na mamutawi sa labi namin, Panginoon, ay pawang makapagbigay ng kaluguran sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa oras ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakakalapit sa inyo. Kahit na, Panginoon, hindi kami karapat-dapat, binibigyan niyo po kami ng chance upang makalapit sa inyo sa pamamagitan ng aming mga pananalangin. At sa umagang po ito, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito simula sa simulaan ng katapusan. Patuloy mong iparana sa amin ang inyong presensya. Salamat, Banal na Espiritu Santo, na patuloy mo kaming ginagabayan at sinasamahan. Salamat po, ito po ang aming samang dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang
sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, si Yahweh ang tanging Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan, mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka na. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan, mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahan sa aming pagpupuri.
papuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Saan man kayo naroon sa oras na ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Amang banal, tunay po o Diyos na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na Panginoong Diyos, sa aming mga mahal sa buhay. Ganun din po sa ibang church, Panginoon, na kung saan ang Batasan Church, Panginoong Diyos, ay patuloy niyo pong pinagpapala. Panginoon, maraming salamat po sa iglesia na kanilang pinagtitipunan, Panginoong Diyos, na malapit na po ang matapos ang kanilang iglesia. Pagpalain niyo rin po, Panginoong Diyos, ang mga tao na patuloy na naglilingkod sa lugar na naman, sa pangunguna ni Pastor Willie, ang kanyang pamilya. Si Ate Dolor, ganoon din po ang kanyang mga pamilya, at ganoon din po si Pastor Judy, Panginoong Diyos. Panginoon, naway kayo po ang patuloy na magpala sa buhay ng bawat sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy niyo pong idaloy ang iyong pagmamahal sa lugar. Panginoon, dumami ang mananampalataya, Panginoon Diyos, naway patuloy niyo pong gamitin ang mga pastor, ang lahat ng manggagawa roon ng mga banal upang patuloy pa, Panginoong Diyos, na nubami ang kanilang bilang. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, naway lumago ang pananampalataya ng bawat isa, pagkaroon ng kautawan, kasabikan sa pag-aaral, pakikinig at pagsishare ng iyong banal na salita sa lugar na yun ng mga banal. Panginoon, tunay po o Diyos na wala kaming magagawa sa gana ng aming sarili, kaya mga banal, dalangin namin, Panginoon, pagharian niyo po sila, pangunahan niyo po sila, Panginoon Diyos, upang maihayag ang mabuting balita tungkol sa kalinlingan ni Kristo na siyang larawan ninyo, amang banal. Kaya, Ama, sa oras na ito, patuloy kaming nagsusumamo, nagpapakumbaba, Panginoon, at umaasa kami, Panginoon Diyos, sa inyong pagkilos, lalong-lalo na sa lugar na yun, amang banal. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Yesu Kristo. Amen. Amen. Genesis 1:27-31. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halaman luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Diyos, at ngayon ay tayo ay nasa ikalawang linggo sa buwan ng July. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagsama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay na napakabuti ang Diyos. At nais nating tingnan at ang tema ngayon ay ang pagsama ng Diyos sa pamilya. At nais po nating tingnan ang buhay ni Cornelio, o si Cornelio at ang mabuting balitang dala ni Pedro. Sa Gawa 10, talatang 1, nais po nating basahin lang ang talatang 1 hanggang 8, sapagkat na mahaba po ang pagkukunan.
Pero nais po natin na makita lang ang unang bahagi. At simulan po natin sa pagbasa. Tayo po'y manalangin. Ihanda po natin ang ating pamilya, sapagkat ang mensahe po ay para sa bawat isa na nakikinig, sumusubaybay sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, at sa buong sambahayan. Kasama po ang inyong mga anak, ang ating buong pamilya ay dapat makarinig ng mabuting balita tungkol sa buhay, pamilya ni Cornelio. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, o dakilang Diyos. Samahan po ninyo kami, o Diyos, sa panibagong umagang ito. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong abang lingkod, maging daluyan ng katotohanan tungkol sa mabuting balita, at magampanan po namin, Panginoon, na ang bawat pamilya, Panginoon, ay marapat na pangunahan ng Ama upang ilapit sa iyo, o Diyos, ang bawat bahagi ng pamilya. Lord, samahan mo po. Gisingin mo po ang puso at isipan ng bawat isa na kasama po namin ngayon upang maunawaan ang bahagi ng ama ng tahanan sa kanya pong pamilya. Samahan nga po niyo, o Diyos, ang bawat isa na nakikinig at sumusubaybay. Pagpalain mo po, o Diyos, ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng mabuting balita para sa ikaniligtas ng bawat sa tahanan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Nais po nating basahin ang Gawa 10, talatang 1 hanggang 8, si Pedro at si Cornelio. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-ikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po iyon, Ginoo? Sabi sa kanya ng anghel. Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ka ng Diyos. Ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang tao sa Jope upang sunduin ang isang taong angalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari saka inutusan sa Jope. Ang Diyos po ang magpapala sa talatang ating pong binasa. Tingnan po natin si Cornelio. Ang ganda ng kanyang buhay. Sabi po rito, si Cornelio ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Amen. Isang ama ng tahanan na may takot sa Diyos. Siya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Amen. Pati ang pamilya niya ay kasama niyang sumasamba, may takot sa Diyos. Nais po nating tingnan yung kahalagahan na yun ng pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha. Amen. Laging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio, bagamat mabuting tao, ngunit kailangan niya at ng kanyang sambahayan
ang pagliligtas ng Diyos. Bagamat mabuting tao, sumasamba sa Diyos, pero hindi niya lubusang kilala ang Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito, kumilos ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi ng anghel ng Diyos, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Amen. Samantala si Pedro may nasa bubungan bandang tanghali na noon upang manalangin. Nagkaroon siya ng isang pangitain na kailangan ni Pedro na pumunta kay Cornelio upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil. Si Cornelio at ang buong pamilya kasama ang mga kaibigan, ay sumampalataya kay Kristo nang marinig ang mabuting balita at bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Bakit kinatagpo ng Diyos si Cornelio? Nais po natin tingnan, bakit kinatagpo ng Diyos? Paano sinasamahan ng Diyos si Cornelio? Yun po yung nais po natin tingnan. Paano sinamahan o sinasamahan ng Diyos? Ano yung pinakitang yan ng Diyos na pagsama ng Diyos sa Kanya? Yun po yung titingnan natin. Una po, letter A. Bakit kinatagpo at sinamahan ng Diyos si Cornelio? Una po, si Cornelio ay isang mabuting tao. Sabi po sa verse 1, mabuting tao. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Amen. Na dapat ang kailangan ng bawat pamilya ay pamunuan ng isang ama ng tahanan ang pagsamba sa Diyos upang magkaroon ng takot ang kanyang sambahayan. At gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha, laging nananalangin sa Diyos. Amen. Amen. Tingnan po natin. Ang ama ng tahanan, kasama ang buong pamilya, sumasamba sa Diyos, may takot sa Diyos, matulungin, nananalangin sa Diyos. Amen. Isang magandang halimbawa kung bakit kinatagpo ng Diyos at sinamahan ng Diyos si Cornelio. Amen. Ano po ang pinakita roon? Sa English po. Kasi baka may nakakarating sa ibang bansa ang mensahe natin. Anong katangiang meron si Cornelio? Kaya siya sinasamahan ng Diyos. Letter A, Cornelio was a religious man. Reliyosong tao. He and all the others who live in his house were worshipers of the true God. Amen. Yung totoong Diyos ang sinasamba niya. He gave much of his money to help the poor. And he always prayed to God. Yan po ang sabi sa ERV translation. Easy to read version ng Bible translation. Amen. Kaya ipinakita po rito kung anong ama siya ng tahanan kasama ang kanyang pamilya na inilapit sa Diyos, may pagsamba sa Diyos, may takot sa Diyos, mananalangin sa Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga dukhang nangangailangan. Amen. Kailangan po natin na tayong mga magulang
ang kakitaan ng magandang bagay sa ating buhay. Kaya hinahamon po natin ang bawat ama ng tahanan na nakikinig ngayon. Ang kahalagahan po natin sa isang pamilya upang ang ating pamilya ay mailapit natin sa Diyos. Mailapit natin sa Diyos. Bakit? Napakahalaga po na makilala ng tao ang kaniyang tagapagligtas. Si Cornelio ay isang mabuting tao, nananalangin ng katagpuin ng anghel ng Diyos upang ipahayag na sunduin sa Jope si Simon Pedro upang marinig ang mensahe mula sa ating Diyos. Kaya kinatagpo siya ng Diyos nung sandaling iyon na siya nananalangin. Letter B po, paano si Cornelio kinatagpo at sinamahan ng Diyos? Ano ang pagkilos ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya? Titingnan po natin, paano kumilos ang Diyos? Para matatak sa ating isipan, sa ating puso, na ang Diyos pala, kahit sa panahon ngayon, sa panahon nakaraan, na panahon sa Old Testament, kumikilos pa rin ang Diyos. At sinasamahan ang bawat mananampalataya, ang bawat pamilya. Una po, si Cornelio ay kinausap ng anghel ng Diyos sa isang pangitain. Amen. Kinausap ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mensahero upang isabihin ng anghel na ito ang pinasasabi ng Diyos. In verse 3, minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio! Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ang nanasiyahan ang Diyos sa mga dalangin at tulong na ginagawa ni Cornelio sa mga dukha. Kaya una, kinausap ng Diyos, ng anghel ng Diyos si Cornelio sa isang pangitain. Amen. Pangalawa, si Cornelio ay nagsugo upang sundin ang sinabi ng anghel. Matapos niyang marinig ang tinig na iyon mula sa anghel, ay nagpasugo siya. Inutusan niya ang kanyang mga alagad, tagasunod, upang sunduin si Pedro. In verse 5, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kaniya. Isinalaysay niya sa kanila ang nangyari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Kaya nagsugo si Cornelio, nag-utos upang ipabatid ang sinabi ng anghel na iyon mula sa Diyos. Suguin kay Pedro upang ipahayag na siya ay pinatatawag ng Diyos para maghatid ng mensahe mula sa Diyos sa sambahayan ni Cornelio. Tingnan po natin ang sunod-sunod. Nagsugo ng anghel, nagsugo
ng susundo kay Pedro para marinig ang mensahe. At nung time na yon, pangatlo po, si Pedro ay kinatagpo ng Diyos upang huwag mag-atubiling sumama sa mga isinugo ni Cornelio. Hindi kilala ni Pedro. Pero nung mangusap ang Diyos kay Pedro, nung time na yon na siya nananalangin, bandang tanghali, kinausap siya ng Diyos. Tingnan po natin. And verse 9, kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro may umakyat sa bubungan upang manalangin. Kinabukasan na po, habang naglalakbay yung mga inutusan, naisipan ni Cornelio na manalangin bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng pangitain. Amen. Katulad po ni Cornelio, nagkaroon din siya ng pangitain. Si Pedro naman ay nagkaroon din ng pangitain. At nakita niya, in verse 11, nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapa, at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Tingnan po natin ang kabutihan ng Diyos. Yung sinugo ni Cornelio, inutusan ni Cornelio, ngayon naman ay nakakita ng pangitain sa langit. Sari-saring uri ng hayop. Ngunit sinabi niya na hindi siya kumakain ng marumi. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Itinuturing ng Diyos na bagamat may taong makasalanan, ang mga hentil ay makasalanan, pero dahil ang pagliligtas ni Jesus Christ ay para sa lahat, sinabi ng Diyos kay Pedro, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. At matapos yon ay nawala ang pangitain sa kaniyang harapan. Tingnan po natin ang pagkilos ng Diyos na inutusan para makarinig, sunduin si Pedro upang makarinig ng mensahe mula sa Diyos ang pamilya ni Cornelio. At habang naglalakbay, habang nandoon po ang mga inutusan sa kina Pedro sa Joppa, tingnan po natin ang pang-apat na ginawa ng Diyos sa buhay ni Cornelio. Ihinanda ni Cornelio ang kanyang pamilya, kamag-anak at kaibigan sa mensaheng dala ni Pedro. Wow! Amen! Dapat pala ang isang ama ng tahanan ang siyang pinagsisimulan, nag-i-initiate, na gawin na iharap, tawagin ang buong pamilya upang makarinig ng mabuting balita. Ganun ka kahalaga, tatay, sa harapan ng Diyos. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya binigyan ka ng isang pamilya upang ang pamilyang yan ay makarinig
ng mabuting balita para sa ikaliligtas ng iyong pamilya. At si Jesucristo ang daladala ni Pedro ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Tingnan natin po, verse 24. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Nanggaling na po sa Jopa, kasama si Pedro at ang ilang alagad ni Pedro. Dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio. Amen. Naghihintay na po si Cornelio. Tingnan po natin, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Amen. Ganun ka ba? Isang ama ng tahanan. Maaring hindi mo kayang ihayag ang mensahe mula sa Panginoon. Pero yung ihanda mo ang iyong pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan para makinig ng mensahe ng Diyos. Yan ay iniatang sa iyo bilang ama ng tahanan upang mailapit sa Diyos ang buong mong sambahayan. Amen. Inihanda ni Cornelio ang kanyang pamilya, kamag-anak, kaibigan sa mensaheng dadalhin ni Pedro. Amen. Verse 27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay. At nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Wow! Ngayon ay narito kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinasasabi ng Panginoon. Amen. Handang makinig ang buong sambahayan, kasama ang mga kamag-anak, kaibigan, mga kapitbahay, upang pakinggan ang mensahe ng Diyos na maaaring hindi pa nila naririnig. Ang pagliligtas ng Diyos para sa bawat pamilya. Sabi ni Cornelio, in verse 33, ngayon, naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinasasabi ng Panginoon. Ganon kumilos ang Diyos. Kung ang bawat pamilya, ang bawat ama ng sambahayan ay nagnanais na mailapit sa Diyos, may takot sa Diyos, nananalangin, hindi ka mababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi lang dito sa lupa, kahit doon sa kalangitan, inihanda ka ng tirahan ng Diyos. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Naghanda. Pinang-imbita ni Cornelio ang pagdating ni Pedro upang pakinggan ang mensaheng dala ni Pedro sa sambahayan ni Cornelio. Amen. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos sa bawat pamilya. Kilalanin natin ang pagliligtas ng Diyos. Pakinggan natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na naghahayag, online man ito, virtual o ano mga sa pamamagitan ng mensaheng ito. Pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ang pagliligtas niya noon pa man ay mananatili magpasawalang hanggan. Kaya, ikalima po, tingnan po natin kung anong nangyari. Nung handa na ang pamilya, kamag-anak, kaibigan, lahat ng inimbitahan, puno ang kanilang sambahayan, ang kanilang tahanan, anong nangyari? Verse 34 to 43. Tinanggap ni Cornelio ang mensaheng dala ni Pedro,
kasama ang pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan. Amen. Tinanggap. At ano po yung mensaheng yon? Ang mensahe ni Pedro ay tungkol sa mabuting balita na si Hesukristo ang mabuting balita para sa ikaliligtas ng lahat. Amen. Yun po ang sinabi ron. Ipinahayag ni Pedro ang mabuting balita at ang laman ng mabuting balitang iyon, si Hesukristo ang tagapagligtas. Kaya nung marinig nila ang mensahe, sila'y sumampalataya, tinanggap nila ang mensahe, at tinanggap nila ang pangliligtas ng ating Panginoon. Amen. Verse 44 to 48. Si Cornelio ay tumanggap ng pagliligtas ng Diyos kasama ang pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan. Dahil sa mensaheng narinig nila, sila ay sumampalataya kay Hesukristo at bumaba ang banal na Espiritu sa kanila. Amen. Purihin natin ang Diyos. At ang sabi po rito sa verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 46, narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, 47, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbahabawal na bautismuhan sila sa tubig at iniutas niya, bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Yun po ang maganda. Tumanggap ng pagliligtas ng Diyos, si Cornelio, ang buong sambahayan, ang mga kamag-anak, at kasama ang mga kaibigan. Sa ating pong pagtatapos, hayaan po natin na ang Diyos ang gumawa ng pagbabago sa buhay natin. Nais ng Diyos na baguhin yung ating buhay kasama ang ating pamilya. Nais ng Diyos na samahan tayo. Hindi lang po dito sa buhay sa ibabaw ng lupa, kundi yung buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, gaano man kabuti ang isang tao, kailangan natin ang Diyos sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Kailangan po natin ang isang tagapagligtas. Wala iba kundi si Jesus Christ. Salamat kay Cornelio na bagamat siya ay mabuting tao, ngunit hinanap pa rin niya ang Diyos. Kasama ang kanyang pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan, at sila ay naligtas. Sa bawat pamilya, ang Diyos ang sumasama at magagawang bago at maganda ang lahat ng bagay. Purihin ang Diyos sa pagsama niya sa pamilya. Amen. Amen. Ang hamon po, ano ang natutunan mo sa mensaheng ito na maaari mong gayahin? Sa aral na nakita mo kay Cornelio at sa kanyang pamilya, ano po ang itinuturo sa iyo? Gusto mo bang maranasan at ang iyong pamilya ang pagsama ng Diyos? Bakit sinamahan ng Diyos si Cornelio? Balikan po natin, basahin po natin yung buong talata. Chapter 10 ng Acts o ng Gawa. Ipinagkatiwala mo na ba sa Diyos ang pagbabago ng
ng iyong pamilya. Halina't sama-sama nating ilapit sa Diyos ang ating Panginoon. Tayo tayo manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin o dakilang Diyos. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat pamilya. Gamitin mo po, Panginoon, ang ama ng sambahayan, ang ama ng tahanan, upang mailapit sa iyo, O Diyos, ang kanyang pamilya. Lord, mahal mo ang bawat pamilya. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon. Pagharian mo, Panginoon, ang pamilyang ito, O Diyos. Ang bawat isa na nakikinig, sumusubaybay. Ama, ang pagliligtas mo ay patuloy na dumaloy sa kanila. Sa aming mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kakilala. Ama, padaluyin mo po ang pagliligtas mo. Ganon mo sila kamahal. Inilalapit po namin sa iyo ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat pamilya. In Jesus' name. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I
stop working. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 3. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Chapter 3, verses 15 to 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sige po, samahan po niyo ako sa ating pagtatapos. Tayo po'y manalangin. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang panibagong isang linggo na ating haharapin. Kasama po ang ating pamilya. Tayo po yumukod. Tayo po'y manalangin. Amang banal, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o dakilang Diyos. Salamat sa mensahe mo. Pagpalain mo po, Ama, ang mensaheng ito sa buhay ng bawat pamilya. Lalo na po, Ama, sa Ama ng sambahayan. I-bless mo po, O Diyos, ang paghahanap buhay ng mga magulang para sa kanyang sambahayan. Abutin mo po, O Diyos, ang mga pangangailangan. Ama, ang may karamdaman, hiling po namin ang kagalingan. Ano man pong pinagdaraanan ng pamilya, in Jesus' name, Ama, itinataas po namin sa iyo. Abutin mo po ang mga kamay, Panginoon, ng bawat isa na sumusubaybay. Ama, at padaluyin ang masaganang pagpapala
kagalingan para po sa may karamdaman. Ama, buksan mo po ang durong hawa ng langit, O Diyos, at ang pagpapalang iyon ay igawad mo sa bawat pamilya, bawat sambahayan, at bawat ama ng tahanan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, gamitin mo po ang ama ng sambahayan, Panginoon, upang mailapit sa iyo ang bawat bahagi ng kanyang pamilya. Lord, i-bless mo po ang kanyang pangunguna. O Diyos, Ama, ingatan mo po ang bawat isa. Ilayo ang bawat isa, O Diyos, sa problema ng mundo, ang pagkahawa sa COVID-19 na ito, in Jesus' name. I-cover mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan. In Jesus' name. In Jesus' name. O God, sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala, O dakilang Diyos, ang bawat pamilya, Panginoon, at ang isang linggong darating, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, at maging ang darating na ito, Panginoon, na linggo, O Diyos, sa iyo po namin itinataas. Muli, O Diyos, salamat at sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula panoong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen. Let's continue to praise the Lord and give thanks to His name. Hallelujah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With an outstretched hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Hallelujah, Lord. Let's sing. From the rising sun to the setting of the sun, His love endures forever. God will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever.
Lord.